Matapos ang simula ng pag-infiltrate na Nobunaga sa hideout ng Hailey, ay ngayon i-review na natin ang chapter 396 o ang episode 57 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, masasaksihan na natin ang karugtong sa flashback story ng Phantom Troop na kung saan ay matutunghayan din natin dito sa kung papaano nga ba nabuo ang kanilang grupo mga kaibigan at sa kung ano talaga sana ang layunin nila. Yan at marami pang ibang ating masasaksihan sa videong to, kaya na may this is Mr. Armiken at wag na natin patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Founding Part 2 at nagsimula eksena dito sa malaking simbahan na kung saan ay in-announce na dito mga kaibigan na may gagawin raw special screening sa kanilang regular assembly na sana ay dumalo raw sila. May kita naman ang mga bata na pumasok na sa gate mga kaibigan habang ang pari na si Lysores ay nagbibigay naman ng snacks kasama si Crollo. Nasabi ni Crollo na kumuha kayo sa kung ilan ang gusto nyo. Maya-maya pa'y may humawak naman sa balikat ni Crollo na sabing, "Crollo, narinig ko na may pinanggagamitan ka raw sa videos ko." At ang humawak sa balikat ni Crollo mga kaibigan ay si Ovugen na sabing ilulook forward daw niya ang mangyayari pagkatapos raw ng showing. Maya-maya pa'y dumating na rin si Finks at Phaeton na sabi ni Finks na, "Oy Cro, kung may lakas ka pa mamaya pagkatapos sa gagawin ni Ovugen sa'yo ay maglaro tayo ng Sakura." Di naman sumagot si Crollo mga kaibigan at maya-maya pa'y may nag-abot naman ng snacks dito kay Finks. At ang nag-abot ngayon ay si Sarasa pala. Natanong naman ni Finks na para ba sa akin ang lahat ng to? Sagot naman ni Sarasa na tulungan mo kami sa pagbibigay ng snacks. Kaya sagot naman ng naiinis ngayon si Finks na, "Ha? Bakit ako?" Di naman sumagot si Sarasa kaya napilitan na lang itong naiinis na si Finks na tumulong para magbigay ng snacks dito sa mga bata. Dito naman kina Crollo ay sinabihan siya ni Sheila na si Crollo ay parang little brother daw ng lahat na pati nga mga maliliit sa kanila ay pinoprotektahan daw si Crollo. Nasabi naman ni Pakunoda na tama yan, ganyan daw talaga dapat kasi alam daw niya na araw-araw daw palang nagbibigay ng bulaklak si Crollo dito sa simbahan para sa mga puntod na nandirito kaya gusto raw niya si Crollo sa kung ano talaga ito. Mga salitang pinasalamatan naman ni Crollo. Matapos yan ay nakapasok na ang lahat sa loob na sabing malapit na raw magsimula ang screening na dapat ay umupo na raw ang lahat. Matapos yan ay sinet up na nila ang projector sabay ipinay na mga kaibigan ang Mighty Sweepin Power Cleaners na nagpamangha sa mga bata na sabing ang ganda, sila nga ang Power Cleaners. At habang nakaplay ang video ay nagulat naman ang lahat na sabing, "Ha? Lingwahe natin ang ginagamit dito ah. Naka-broadcast ba rin ba ang Power Cleaners dito sa atin?" Ang ilan ay di naman makapaniwala mga kaibigan kasi may nagsasalita raw para sa mga characters dito para i-translate ang mga sinasabi nila sa kanilang lingwahe. May kita naman sina Machi at Ovugen, sina Finks at Phaeton na nanonood. Habang si Shalnark ay sinabihan naman si Franklin ng wikang, "Di ba boses yun ni Crollo kanina?" At boses rin ni Paku. Nasabi naman ni Franklin na kaya pala nagtataka ako sa mga pinagagawa nila kamakailan lang kasi para pala dito sa show na ito ang ginagawa nila. Matapos niyan ay natawa naman ang mga bata sa isang funny scene na pinag-aagawan ng dalawang babae ang isang lalaki. Nasabi naman dito ni Crollo na nasa backstage na maganda raw kasi na napatawa raw nila ang mga bata na magandang idea raw talaga ang pagdadub nila. Pinuri naman ni Crollo si Pakunoda kasi grabe raw ang ginawang pag-ensayo nila para lang maitama ang pag-timing. Nasabi naman ni Pakunoda na ang galing din daw ni Crollo na gumamit daw ito ng iba't ibang boses sa iba't ibang lalaking characters na sigurado raw siyang walang nakakahalata na boses pala yun lahat ni Crollo. Maya-maya pa ay nagtaka naman ang lahat kasi biglang nawala ang sound at mas nagulat pa sila nang nahinto mga kaibigan ng video o napatay talaga. Nasabi naman ng mga bata na nahinto raw ang video. Tinanong naman ni Crollo ang pare sa kung ano raw ang problema. Nasagot naman ng pare na na-stuck daw sa machine ang audio tape na nagkabuhol-buhol daw ito na gagamitan na lang daw nila ito ng kutsilyo o di kaya scissors mga kaibigan na isang proseso na tatahakin pa ng ilang oras. Samantalang dito naman sa mga audience ay ayon pa sa iba na sira ba raw talaga ang video. Sagot naman ng iba na ano pa ba raw ang kanila mai-expect dito na puro raw mga basura ang mga gamit dito sa Meteor City. May kita naman sa mga audience mga kaibigan itong si Nobunaga. Habang balik dito kay Crollo ay dito naman hiningi ni Crollo ang mic. Nakasabay niyan ay sa pinakadulo naman ng mga upuan ay sumigaw naman itong si Ovugen na sabing asa na ang karugtong Crollo o bakay hanggang dun na lang talaga. Sinipa naman ni Machi si Ovugen kasi sobrang ingay daw nito. Maya-maya pa'y pumunta naman sa gitna ng stage si Crollo, dala-dala ang mic na sabing paumanhin. Akala ko nasa break time tayo kaya nag-snack na lang daw muna siya, then sumakit daw bigla ang kanyang tiyan kaya kinailangan niyang pumunta sa bathroom at pinos niya raw ang tape. Kaya nasa na nga ba raw sila? Sabay hinanap naman ni Crollo ang blue cleaner. Pero ang boses si Crollo mga kaibigan
ay ginamit niya ang boses ng yellow cleaner. Nasabi ng mga bata na ang galing, boses yan ng yellow cleaner na ang batang sing edad daw nila ay ang nasa likod pala ng boses sa video kanina. Maya-maya pa ay nag-impersonate naman uli si Chrollo and this time ay ang blue cleaner naman. Nasabing sana ay nilagay mo na lang ang nutrients sa iyong memory storage. Ere-rescue na namin si Pink mula sa Vandal Monster na kumuha sa kanya. Kaya naalala mo na ba? Matapos masabi yan ni Chrollo ay nasurpresa naman dito si Uvogin mga kaibigan na ang ilan ay napasabing pati boses ng blue cleaner ay siya din pala na matapos yan ay marami pang characters ang in-impersonate dito ni Chrollo mga kaibigan. Kaya na-realize ng lahat na si Chrollo pala ang nasa likod ng boses ng red, green, blue cleaners, mga halimaw at marami pang iba. Matapos yan ay bigla namang tumahimik si Chrollo sabay sumigaw na sabing ipagpapatuloy na natin ang ating mission on the count of 3 na handa na ba raw ang lahat, in which ay nagkaisa na ang lahat mga kaibigan at sinimulan na nila ang countdown na sabing 3, 2, 1 na matapos yan ay na-play na ang video pero wala pa rin ang audio. Kaya na may live sa stage mga kaibigan ay vinoice over ni na Chrollo kasama si Pakunoda ang eksena na nasa screen at manghang-mangha ang lahat to the point na umabot na sila sa eksena na kung saan ay nagpakita na ang evil vandal na isang halimaw na si Grafino. Nasabi naman ng red cleaner na pakawalan mo ang pink cleaner. May kita naman ang halimaw mga kaibigan na si Grafino na tumatawa habang bino-voice over siya ni Chrollo na ngayon in character na talaga na sabing katapusan nyo na mga mahihinang power cleaners. Ang matinding pag-voice over niya ni Chrollo mga kaibigan sa halimaw ay nagpagulat naman ang gusto kina Uvogin na natulala pa nga si Uvogin rito at di lang yan, pati sina Franklin, Shalnark, Finks at Phaeton ay natulala rin. Napangiti naman dito si Nobunaga habang may kita sa mga mata ni Machi ang pagkamangha. Maya-maya pa balik dito sa palabas ay sabi naman nitong si Grafino na ang death metal monster raw na si Madskara ay nilagyan daw ng spell itong pink cleaner at nasa under the spell daw itong pink cleaner. At ngayon ay ang same fate daw nitong pink cleaner ay mararanasan daw talaga ng lahat ng mga natitirang cleaners na ang lahat ng sangkatauhan ay mapipintahan daw ng kulay itim. At may kita na napakatindi ang pag-voice over ni Chrollo dito mga kaibigan to the point na natakot na ang ibang mga bata. Sabalit biglang nag-change ng character itong si Chrollo at this time ay ang red cleaner naman ang kanyang vinoice over. Nasabing kahit takpan pa raw ang mukha ng pink cleaner ng Madskara ay di pa rin daw nila maiiba ang puso ng pink cleaner na laging hinahanap ang pagmamahal. Nasabi pa niya rito na ang kapangyarihan mo na nakukuha sa pagtiwala sa iba ay yan daw ang pinakamatinding cleaning agent. Maya-maya pa ay nag-voice over naman si Chrollo sa blue cleaner na nagsasalita na ang speech daw ng red cleaner kanina ay nagpawala raw sa spell na nakalagay sa pink cleaner. Namangha naman dito si Pakunoda mga kaibigan habang pinapanood si Chrollo. Matapos yan ay silang lahat na ang nag-voice over mga kaibigan ng sabay-sabay at multiple characters ang vinoice over ni Chrollo dito na sa sobrang galing niya ay naghiyawan talaga ang lahat habang magkasabay na umatake ng mga power cleaners. Isang unison attack ang kanilang ginamit mga kaibigan na tinatawag na sweep clean. Maririnig naman dito sa labas ang palakpakan mga kaibigan sa performance ni Chrollo na ang mga bata ay ginagaya na ngayon ng mga power cleaners. Matapos yan ay pinuri naman sila ng pari. Maya-maya pa habang naglalakad naman sila after ng kanilang show mga kaibigan ay sabi naman ni Shalnark na ang galing daw ni Chrollo na gustuhan daw ng lahat ang palabas. Nasabi ni Franklin na parang magpapaiba raw ito sa Meteor City. Sabi naman ni Chrollo na di niya raw yun magagawa kung wala itong tatlo na si Pakunoda. Maya-maya pa sa unahan mga kaibigan ng daan ay may kita naman sina Machi, Uvogin, Finks at Phaeton na hinaharangan sila. Nasabi naman dito ni Franklin na wag Chrollo. Sabi naman ni Chrollo habang papalapit sa kanila na wikang ayos lang. Totoo naman talaga na kinuha ko ang videotape na walang permission. Subalit habang papalapit na si Chrollo ay bigla namang inunahan si Chrollo ni Sarasa at nagulat naman dito si Uvogin at dire-diretso dito si Sarasa mga kaibigan na pati si Chrollo ay walang nagawa. Matapos yan ay nilapitan naman ni Sarasa si Uvogin sabay bumalik naman si Sarasa at tuminto sa gitna at biglang sinigawan si Chrollo na sabing ang tindi ng ginawa mo kanina, nag-iba na ang opinyon ko sa'yo. Mga salitang nagpagulat naman kina Chrollo at Uvogin. Maya-maya pa'y tinuro naman ni Sarasa si Uvogin na sabing ikaw yun Uvo, dinab kita. So ginaya ni Sarasa si Uvogin mga kaibigan. Nahiya naman si Uvogin habang ang lahat sa kanila ay napangiti naman sa ginawa ni Sarasa. Kaya nilapitan na ni Uvogin si Chrollo at tinanong si Chrollo na may marami pang episodes ang palabas diba? Nasabi naman ni Chrollo na oo pero 8 episodes lang daw yun. Kung kaya't sabi naman ni Uvogin na sige, ako na ang bahala. Hayaan mong ako na ang mag-voice over sa susunod na halimaw. Isang salitang gumulat naman kay Chrollo na sabi naman ni Nobunaga na kung ganon ay ako naman ang green cleaner. Sabi naman ni Phaeton na ako ang yellow. Si Finks naman ay pinili niya ang blue habang si Shalnark ay gusto niya raw na siya ang genius scientist na may love triangle sa purple at pink cleaners. Sabi naman ni Franklin na kung ganon ay ako naman ang nakakadiring hari. Ikaw Machi, anong sayo? Nasabi naman ni Machi na bahala kayo dyan. Maya
Maya-maya pa inabot naman ni Uvugin ang kanyang kamay na sabing, Krolo, marami ng suntok ang natanggap ko, pero ang ginawa mo kanina ay ang pinaka nagbigay talaga sa akin ng napakalakas na impact. Mga salitang nagpatuwa naman kay Krolo, sabay dito na sila nag-shake hands. Matapos na sunod naman na araw at linggo ay may kita na nagpe-perform na sila mga kaibigan ng live sa bawat episodes. Natuwang-tuwa sila habang ginagawa ito. May kita naman rito ang napakaraming script na naisulat ni Krolo habang lahat ay masaya naman nagre-rehearse. Matapos ang senang yan ay isang araw, may kita naman si Machi na nagsasalita na sabing ayaw ko. Tanong naman ni Uvugin na bakit ayaw mo? Di ba gusto naman talaga ng lahat na maging prinsesa? Nasagot naman ni Machi na hindi ikaw na lang maging prinsesa, na kung sasali man ako ay gusto ko na ako ang masamang tao. Sabi naman ni Franklin na masamang tao, well siguro ang susunod na makakalaban ay ang nakakadiring Reyna naman. Pero ang Reynang yan ay kakambal daw kasi ng Purple Cleaner. Kaya ang Purple at ang Reynang yan ay ang dual role daw ni Sheila. Ayun naman kay Finks na wala naman daw masyadong linya ang Orange Cleaner sa episode nito o sa susunod na episode. So baka pwedeng si Sarasa na lang ang magiging prinsesa. Nasagot naman ni Krolo na hindi kasi may malaki raw scene ang prinsesa at ang Orange Cleaner after 2 episodes. Sabi naman ni Sharnark na kulang daw talaga sila ng tao, na kailangan daw nilang mag-recruit ng mga members. Nasabi naman ni Franklin na maganda yan, so anong klase ng grupo tayo? Sabi naman ni Uvugin na theater group, of course. Naayon naman kay Nobunaga na pakiramdam daw niya na parang mga touring company raw sila. Kaya tanong naman ni Pakunoda na sabing, pero paano kaya kung tawagin na lang natin ang ating grupo na troupe? Nasabi naman ni Krolo na wala naman tayong kakayahan na pumunta kahit saan eh. Sagot naman ni Uvugin na huwag mo na yung aalahanin pa, pwede naman tayong maglakad. Maririnig naman sila na nagsasabing, sige, sa ngayon ay troupe muna tayo. Naayon naman ng isa na hindi pwedeng troupe lang ang tawag sa atin, na kailangan daw nila ng isang parang kung i-introduce daw sila ay tatawagin silang ang something troupe ay magpe-perform na. Parang ganyan daw, na kung magre-recruit sila ay sasabihin ng mga tao na nagre-recruit kami para sa something troupe. Ganun daw. Nasabi naman ng isa na parang namomotivate daw tuloy siya habang iniisip kung ano ang kanilang ilalagay o idudugtong sa troupe na yan. Kaya ayon naman dito kay Finks na maganda raw siguro kung mahanap din daw nila ang ilan pang episodes ng series na ito na Power Cleaners. Nasabi naman ni Uvugin na sinusubukan daw niya, pero ang paghahanap daw ng isang espesipikong bagay ay parang paghahanap na rin ng karayom sa damuhan, na hindi rin daw nila alam kung nandoon ba raw talaga ang the rest sa mga episodes na yun. Nasabi naman ni Nobunaga na kung ganun ay si Krolo na lang daw ang magsusulat ng script, na gawin na lang daw nila itong palabas na isang regular play kasi sila raw ang pinapanood kaysa sa screen. Nasabi naman ni Sheila na oo, si Krolo nga raw ang pinapanood ng mga tao. Na ano ba raw sa tingin ni Krolo? Nasagot naman ni Krolo na sa tingin ko ay mas maganda ang palabas kung meron itong screen, na wala raw silang resources kasi para sa costumes, visuals at kailangan pa nila ng fighting choreography. Pero may 3 episodes pa naman daw sila para makapag-buy time pa sila habang hinahanap ang ilan pa mga episodes. Nasabi naman dito ni Uvugin na after daw nitong kanilang rehearsal paano raw kaya kung pagplaplanuhan naman daw nila ang kanilang future performance. Nasabi naman ni Sarasa na ang galing. Gustong-gusto raw talaga ni Uvugin ang kanilang ginagawa ngayon. Napangiting sabi naman ni Uvugin na nung una gusto lang daw talaga niya na magkaroon ng isang bagay, pero ang pagkakaroon daw ng kaalaman at realization na alam mo na ngayon ang iyong gagawin o gustong gawin ay masarap daw pala sa pakiramdam. Natanong naman ni Krolo na ano ba raw ang gustong gawin nitong si Uvugin. Nasagot naman ni Uvugin na ang mag-perform daw sa buong mundo kasama si Krolo at maging pinakamagaling daw na villain sa buong mundo. Matapos ang eksena niyan ay sa sumunod naman ng eksena ay may kita naman si Krolo na nagre-rehearse, pero nagtataka si Krolo mga kaibigan sa kung nasan daw ngayon si Sarasa. Nasabi naman ni Finks na well, may sorting duty raw si Sarasa ng mga basura sa araw na to. Natanong naman ni Krolo na mag-isa lang daw umalis si Sarasa. Nasabi naman ni Sharnark na magiging okay lang daw si Sarasa kasi malapit lang daw ang lugar na yon at ayos lang daw kasi sa susunod ang Orange Cleaner ay kailangan lang daw sumagot sa telepono at sasabihin lamang ang catchphrase nito. So hindi na raw kailangan pa ni Sarasa ng matinding rehearsal talaga kasi mas magiging busy na raw si Sarasa sa susunod na rehearsal, kaya ay nakipag-swap na lang daw muna ito ng shift sa araw na to. Matapos yan ay may kita naman si Sarasa mga kaibigan na masaya palang naglalakad, na sa kanyang isipan ay wika niya na masosurpresa raw talaga si Krolo kung mahanap niya ang videotape na may karugtong ng mga episodes, kasi may nakatambak daw na basura among the corporate dump sa may Uga Forest daw na walang nakakaalam, at na-memorize na rin daw niya kung ano raw ang Power Cleaners na videotape base sa Gelman standard, kaya kailangan niya lang daw na tignan ang title nito. At this very moment mga kaibigan ay nagro-rowing na pala ang van na nangunguha ng mga bata. Nasabi naman ng driver na mas nagiging vigilant na raw ang mga tao rito at nakuha na raw nila ang quota sa delivery. So malapit na raw siguro magtapos ang era ng paghahunt. Pero kahit nakakuha na sila ng quota ay kung makahanap daw sila ng one last victim mga kaibigan ay sisiguraduhin daw talaga nila na mag-e-enjoy daw talaga sila sa huling biktimang yan. So kasabay ng paghahanap ngayon ni Sarasa mga kaibigan naghahanap rin
din pala ang mga kidnappers ng huling mabibiktima. So ano kaya ang susunod na mangyayari sa susunod na episodes? Well, tutok lang kayo kasi sa susunod ay malalaman na natin ang dahilan sa pagiging masama ng Phantom Troop mga kaibigan. Ang origin talaga ng kanilang grupo sa kung bakit naging isang savage bandits sila mga kaibigan. Kasi dito mo natin tatapusin ang video sa last panel ito. Kaya naman kung nagustuhan yung video, can get a like, comment, subscribe, and follow na rin sa bagong FB page natin para sa marami pang updates and videos like this. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.